Nagandahan ka ba sa glow up ni Gwen Ferniol for Miss World 2024? Kakaiba kasi yung glow up niya nung pumunta na siya sa India, di ba? Aminin niyo yan. Alam natin na masyadong mahirap na sundan ang second crown ng Miss World 2024 para sa Philippines after ng pagkapanalo ni Megan Yang. Pero hindi pa rin natin inaalis ang possibilities na baka nga pwedeng makuha ni Gwen, especially kapag nasa kanyang naka-align ang mga stars ngayong gabi. Sigurado ako na may magsasabi dyan na, ayan ka na naman, paaasahin mo na naman ang mga fans, tapos kapag ligwak, iiyak-iyak na naman, yung mga ganon. Pero, what if nga sa kanya nakatakda ang Blue Crown for the Philippines? Before we continue, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ito yan. Malaki ba ang chance? Yan yung mga fast track events, no? Na makapasok sa first cut si Gwen sa Miss World 2024. And I believe, yes. Why? Tignan natin itong mga fast track events. So, uunahin natin itong Miss World Festival. So, rank 2 si Gwen dito, no? Out of 112, isa siya sa top 30. O, di ba? And then yung next naman is yung head-to-head challenge. Isa din siya sa pasok sa top 25. And then, dito naman sa sports challenge, isa ang Pilipinas sa top 32. O, di ba? Nakapasok ang Pilipinas. And then, dito naman sa talent, pasok din ang Pilipinas sa top 23. And then, eto na rin yung top model fast track. So, out of 112, isa si Philippines sa top 20. So, malaking placement na rin yun, no? Kaya, for me, hindi imposible na makakapasok sa first cut si Gwen sa Miss World. And hopefully, sana mataas-taas ang placement ng Pilipinas this year, di ba? Bago ang lahat, kilalanin muna natin si Gwendolyn Ferniol. So, basic information about her. Gwendolyn Ferniol ang name niya. She is 23 years old with a height of 173 centimeters, no? 5'9" yung height niya. So, correct me na lang dito if I'm wrong. And then yung language niya, she can speak Filipino, English, and then French. Kasi half French siya, half French Filipina. And then occupation niya is student and ERDA ambassador for education. Tapos, babasahin natin yung background tsaka advocacy niya, no? So, Gwendolyn is currently studying for a bachelor's degree in economics and is an ambassador for ERDA. So, ERDA stands for Educational Research and Development Assistance Foundation. Tapos, she is also a professional singer and model. She has ambitions to contribute and play a vital role in ensuring that there is free quality education for everyone in the Philippines. I am a multicultural woman, passionate about music and performance arts with a deep desire to learn through empathic listening, how to create solutions that will address global inequities in education. So, ang personal motto niya is to educate a child is to empower generations. Ito naman yung official format ng Miss World. So makikita nyo dyan, pinost na mismo ng Miss World page. Ayan o. So confirmed na ito na yung format. So i-expand natin para mabasa natin yung format niya. Okay, so in here, makikita natin 71st Miss World Festival official format. 112 participants ang sumali ngayon. So, the largest sa major pageants this year, no? And from 112 participants, makakat down yan yung first cut. Top 40 quarter finalist. So, paano nga ba madedetermine yung top 40 quarter finalist? So, dito, yung mga fast track winners, 5 head-to-head winners, 4 Beauty with a Purpose Continental winners, Sports Challenge winner, Multimedia winner, Talent winner, Top Model winner, tapos yung mga participants chosen by the preliminary judges. So, ang hirap, no? And then, from top 40, magiging 12 semi-finalists. At least 2 per region. So, at least ngayon, equal na siyang, no? So, from 40, magiging 12, tapos from 12, magiging top 8. Top 8, so 2 per region. And then from top 8, magiging top 4 na siya. And then 1 per region. So mas mahigpit na talaga ang bakbakan ngayon. And then from top 4, mukhang dalawa lang ang tatawagin, no? So ito yung magiging first runner-up
and then yung isa is winner. Wala nang second runner-up. So, yan na yung bagong format ng Miss World. So, feeling ko, mas mahirap manalo ngayong format na to, no? Yung bagong format na gagamitin na ng Miss World. Ilan sa mga nakuha na sa top 40 ay ang Vietnam. Siya ang nanalo sa Multimedia Award. So, automatically, pasok siya sa top 40. And of course, sa Top Model Challenge, no? So, hindi tayo pinalad na nanalo, pero si Martinique, siya po yung matinik talaga na kalaban ni Gwen. Kasi, automatically, kapag top model winner ka na, pasok ka na sa top 40. So, yung iba, hindi ko pa nabalitaan, pero sila yung dalawa na siguradong pasok sa top 40. Pag-usapan naman natin yung glowing itsura ni Gwen Forniol. Nung pumunta siya sa India, hindi ko alam kung ano yung mga ginagamit sa kanya o kaya yung mga stylist niya kasi gumanda at mas lalo pang nag-glow up si Gwen doon sa India. No wonder may mga fans from Latin community na nabetan siya, no? Kasi ang pagkakadescribe daw sa kanya is ang gaganda daw ng mga sinusuot niya, napaka-expensive, mamahalin daw siyang tignan, may pagka-alta, tapos nagko-complement yung skin tone niya, napaka-fresh yung facade niya, yung vibe niya. Kaya maraming nagustuhan, maraming mga pageant fans, commentators from ibang mga pageant pages, no, aside from the Philippines, na pwedeng pasok siya, possibly, hindi lang top 40, kumbaga, all the way sa top 8, top 4, mga ganyan. Kung papalarin na siya ang magiging continental winner from Asia. Pero, syempre, parang sa atin kasi, hindi na tayo umaasa, no? Kasi very unpredictable ang eksena ng Miss World. Kahit na andyan yung mga top picks, pero meron at meron pa rin bumubulaga na wala sa fast track, tapos siya yung nakokoronahang winner. At pagdating naman sa mga final predictions para sa Miss World 2024, makikita nyo yung ranking ni Gwendolyn, either nasa top 15 siya o kaya nasa top 10. Pero okay na yun, no? Kahit na wala siya sa mga radar na top 5. But then, happy ako dahil at least, no, nare-recognize pa rin ang Pilipinas sa mga hot picks, mga favorites, or predictions ng mga iba't ibang pageant pages, ng mga ibang pageant vloggers, mapa Pilipino man or mga foreign pageant vloggers. So at least, no, nasasali pa rin ang Pilipinas and malaki talaga ang kumpiyansa nila na makakapasok pa rin ang Pilipinas sa top 40. For me, bonus na lang kapag makakapasok all the way sa top 12, o top 8, top 4, top 2, ayan, basta ang importante, makapasok si Gwen at ipagpapatuloy pa rin natin yung placement streak natin kahit na hindi manalo si Gwen sa Miss World. Kaya, wag na lang muna tayong umasa kasi masasaktan lang tayo kapag masyado tayong umaasa na for the second crown si Gwen. Kaya, yes, hanggang top 40 muna para sa akin. So, tignan natin kasi iba yung format kasi. So, hoping for the best, hoping na sana yung stars naka-align sa Pilipinas ngayon. Mali natin, di ba? Hindi naman masama na magbigay ng support, pero yung hope siguro, wag mo nang ibigay 100%. So, nagustuhan nyo ba ang ating featured topic about Miss World para kay Gwendolyn Forniol? So, next na i-discuss ko na pageant is yung mga headshots by G. Wilmer ng Miss Universe Philippines. Siguro, pagkatapos siguro ng Miss World. Ayan. So, thank you guys for watching. So, I hope na mag-follow kayo ulit. And then, follow me din sa ibang social media accounts ko kasi malaking tulong din ito para sa akin bilang content creator. Okay? So, thank you and have a wonderful day.